Magandang araw po sa inyong lahat at narito na naman po tayo. At nakakalungkot po mga kababayan. Yung mga hindi pa nakakarinig ng mga aral na ito. Pagkat talagang naandito pala talaga sa Biblia ang mga tao na hindi nakakakilala ng katotohanan. Mga kababayan, sa totoo lang, mayroong nakakapagbasa sa Biblia na nababasa din naman nila na huwag kayong magsasamba sa Diyos-Diyusan. Pero bago ang lahat, peace muna tayo. Yan, maganda po yan. Ha! Pero sa totoo lang mga kababayan, totoo ang sinasabi ko po na mayroon talaga mga tao na mga binulag. Biro mo, ito ang sinasabi dito sa Biblia. Dito sa Zacarias 8:7 hanggang 8, ganito ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Biro mo yun. Ang una kong vlog na andyan na yun, yung ano na yan. Yung 8. At aking dadalhin sila at sila'y magsisitahan sa gitna ng Jerusalem. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katuwiran. Yan po ang sabi ng ipinasabi kay Zacarias. Ngayon, punta tayo doon sa ikalawang Tesalonica 11 hanggang 13 po. At dahil dito ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Biro niyo po yan. Mga kababayan, nakakalungkot po. Sa totoo lang. May nakakapagbasa, nakakarinig na bawal magsamba sa Diyos-Diyusan, bawal kumain ng dinuguan, kung ano-ano ang mga ipinagbabawal, pero ayaw talagang makinig. Talagang ganun po talaga pala ang naandito sa Biblia. Talagang naandito po. Oo, sa totoo lang. Tingnan nyo. Ito, isang ano na ito. At dahil dito ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila ng kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi nangalulugod sa kalikuan. Tingnan mo po yan. Talagang, talagang mga kababayan, nakakalungkot po. Talaga palang, mayroon talagang susuway at susuway. Dahil sinasabi, ang iglesia na tunay, iglesia lang ng Diyos, na andito po sa Biblia. Hindi Iglesia Katolika. Ang mga nakuha lang nila, iglesia lang lahat. Sa totoo lang. Pero yung ipinagtayo ng Panginoong Diyos ay, nakakalungkot mga kababayan. Sa totoo lang. Kasi wala namang sinasabing Jehovah, ano-ano riyan, o Katoliko, Romano, hindi ko na lang pagbabanggitin lahat kasi nakakalungkot man, pero talagang ito'y katotohanan, nasa Biblia mismo. Hindi ito ibibigay sa inyo na mga aral. Kasi kontra ito sa magiging nila. Kasi ang katotohanan ay ang iglesia lang ng Diyos. Ang naandito sa Biblia, ang siyang itinayo ng ating Panginoong Diyos. At pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang katotohanan. Ayan. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan kundi nangalulugod
sa kalikuan. Ngayon, puntahan naman natin ang Juan 8:32. Basahin natin. At inyong makikilala nyo naman ang katotohanan eh. At inyong mababasa, ito ang sinasabi rito sa Biblia, inyong makikilala ang katotohanan at ang katutunay magpapalaya. Yan ang magpapalaya sa inyo. Mawawalan kayo ng mga kabalisahan kung kayo'y maaaralan ng tamang aral na naang dito sa Biblia. Ito ang tunay at totoong mga aral dahil ito'y nagmumula sa bibig ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang nagmumula sa kung sinong mga nangangaral kunyari. Kumukuha ng talata rito sa at minsan ay mali-mali pa ang pagkakahulugan. Dadaldal na. At ipagmamagaling na ang kanilang mga nasa isipan nila upang makahikayat lang sa salapi. At basahin natin uli. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito lang ang tanging iglesia ng Diyos ang magpapalaya lang sa inyo sa katotohanan. Ito ang katotohanan talagang totoo. Kasi sa tunay na mga iglesia, ang lahat ng mga iglesia na itinayo, sinasabi ko sa inyo mga kababayan ay yung ipinagtatayo nila, ang lahat lang nakuha nila, puro iglesia lang. Iglesia ng Diyos ang naandito. Tapos yung kanila, Iglesia ni Cristo, Iglesia Romano Katoliko, Iglesia ni... hindi ko na maintindihan kung anong mga Puro iglesia lang ang nakuha nila lahat. Sa totoo lang. Kawikaan 12:19. 12:19 hanggang 22. Ang taong may malaking puot at magtataglay ng parusa sapagkat kung iyong iligtas, iyong mararapat na gawin ulit. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Yun po ang sinasabi dito sa Biblia. May maraming dito po sa Kawikaan po ito Sundan nyo po yung aking sinasabi at ang mga talata. Inyong mapapagdugtong-dugtong po yan. At hindi nyo sasabihin ito yung mga dahil binabasa po ito. At iisa lang ang nagsasalita nito. Ultimo ang Diyos. Kasi sinasabi nga ng Panginoong Jesucristo na ako'y sinugo ng Ama. Inyo rin mababasa yan dito. Kaya isa lang ang nagsasalita nito na andito sa Biblia. Huwag kayong magpakalunod dyan sa kung ano ang mga relihiyon na wala sa Biblia. Ito ang sinasabi, ang totoo kong sinasabi. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Ang payo ng Panginoon ay laging siyang tatayo na, talagang hindi magpapalupig. Yaong nagagawa sa isang tao upang siya ay maging kanais-nais ay ang kanyang kagandahang loob at ang isang dukha ay maigi kaysa sinungaling. Biro mo, kahit pala magmabasura okay lang pala yun. Dahil sa kanyang kadukhaan basta't nagsasabi ng katotohanan ay kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Pero ang sinungaling ay talagang kinapupuutan. 23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Yan po ang patnubay sa